na ba? 5 years? It's April 16. 5 years Parang sa April. kailan lang Parang kailan mo lang pinapagalitan na. Actually grabe, sobrang actually isa na ako sa mga fans fan ni Sir Rex. Yes, kasi in fact wala siyang upline no? Wala siya. And by the way, buti na na-invite mo si upline mo Vlogs dito, no? So nagparami ka ng wala kami sa hindi ka namin kasama. Hindi niyo ako nakasama, hindi mo ako kasama, no? So although dati kinokontak kita, no? So yan yung kwento na medyo, di ba narinig niyo naman yung kwento, no? Nakakatuwa kasi nararamdaman mo yung yung nag-a-admit siya ng mga failure din niya, saan siyang party nagkamali, no? So nakakatuwa na kinukwento niya kung saan din yung part na yun nga yung medyo actually kinuwento niya kanina, no? Kung narinig niyo, no? Kung masyado kayo naka-focus, naka-attention sa kanyang sharing, no? So yun na nga yung nangyari. Pero kaya nakaka-amaze kasi imaginein mo, dumulo siya, no? So nandito siya, no, standing, okay, in front of you, nakaupo pala. Okay. So nandito siya lumalaban, fighting for his dream, no? Nag-adjust, yes, because that's part of our life na marami tayong matututunan pa, no, in a long run na meron kang ginagawang isang bagay, no? Kahit hindi naman unified, mga sir, mga ma'am, no? So natututo talaga tayo sa bawat chapter ng ating buhay, no? Do you agree? No? So anyway, syempre ayan, hello Ma'am Bill, hello Ma'am Kat, Ma'am Rita, Ma'am Mitch. Okay, si Ma'am yun po muna, Sir June, okay? Sir Romel, Ma'am MJ, Ma'am ayan si Apply New Glads, okay? No, so Sir Val, Sir Al, no? Ma'am Eileen, okay? Sino pa ba? Kung nakikita yung okay? So, pakilala ako, no? Mayroon na bang yung narinig na yung yung narinig na yung mga talk ko or nakapag-attend na? Wala pa? Ilan pa lang po. Like kay Ma'am Jula, yes, no? Ma'am Catherine, yung panahon ng December. Kasi mostly po, Ma'am, lahat po mga bago. Week pa lang. Mga bago pa lang. Ganun, biglang sumapog ang grupo. Ganun, biglang ka. So, ito yung moment na kailangan makapag-usap, no? Makapag-usap tayo, no? So, again, sa mga hindi pa masyadong narinig yung kwento, baka mapaparami na yung aking sasabihin, hindi nyo kilala kung sino. Okay, so, dati akong OFW. Kaya, alam mo, habang nagkukwento kayo, parang parang hindi ko maintindihan kung ano yung nararamdaman ko, na syempre malungkot, apektado, pero masaya kasi alam ko kasi na nandito na kayo sa pwedeng maging vehicle para maranasan niyo rin yung buhay na nararanasan namin, no? So, grabe, no? Kasi dati ako dyan no? Dati ako dyan. And ano ba ako bilang isang OFW? Actually, ito na lang, kwento ko na lang muna. So, dito po ako, actually, Jensen kami, South Cotabato, no? Sino yung mga taga Mindanao, no? So, background ko, yes, oo, wow. No, so background ko, ako po ay nag-aaral sa MSU, familiar naman 'di ba? Pag nasa Mindanao ka, matik 'yun, alam mo kung saan ang MSU, no? Mindanao State University. So, taking up BS Biology. And grabe, hindi ako nagtapos. Yeah. So, those scholar ako, pero apakatapang ko. Isa ako sa mga matapang na babae because tumigil ako ng pag-aaral. Not because hindi na kaya, the usual na dahilan, no? So may mga dahilan like what for, no? What for? I mean, that time parang hindi naman wala sa puso ko yung mag-employ, no? So I'm not against employment. Ika nga, we have different story, no? So different ano ba 'yon? Okay, so ayoko mag-employ, no? So maraming dahilan, no? Maraming dahilan bakit nagkaroon ng ganung senaryo, no? Pero share ko na lang din konti. Tumira ako sa tita ko na teacher and
pag weekend naman, nandun ako sa tita ko na may negosyo. Maaga po akong naulila, no? I was grade 3 then. No? Malungkot.